Good morning! Yes, good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, a lamp under a bowl, taken from Luke 8, verses 16 to 18. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd, "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or puts it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not become known and come to light. Take care, then, how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away." The Gospel of the Lord. Praise to you, the Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Sa akin yung nothing secret that will not be known and come to light. Okay. Bakit yun? Kasi dito sa tong verse na to, gusto talaga yung pakita ni Lord na alam niya yung lahat, no? Si Jesus, parang siya yung nakikita ng tao at siya rin ang nakakakita dun sa tao. So, kaya ko gusto ito kasi ito yung ito yung something na parang pag nagtiwala ka, ano talagang na-trust mo talaga yung power ni God to be the light of all of us. So, kung nandyan siya na light, no, siya yung sabi kasi makikita siya yung katotohanan, pati yung sarili mo, nakikita rin. So, tagus-tagus talaga siya. Kaya kapag sabi niya nito, I'm sure yung mga crowd, no, yung mga crowd na talagang nagtitiwala sa kanila, dapat maintindihan talaga nila to. Yung ibig sabihin niya ng light, yung, hindi ba pag light, maliwanag. So, syempre, pag maliwanag, mas tama yung ginagawa mo kaysa pag madilim. So, yun. Amen. Ayan. So, yung pinili mo, nothing hidden that will not become visible. You have to come to light. Dapat makita ng tao yun. Sabi mo, si Jesus, nakikita niya lahat ang iyong ginagawa. Ang mga tao nakikita rin ang ginagawa mo. Dapat talagang maging maganda, maging inspirasyon sa lahat ng tao. Amen. Okay. So tutuloy ko lang sa akin kasi yung take care then how you hear. Mag-ingat ka lang kung ano yung iyong naririnig. Siguro ito yung sabi, ano ba ang mensahe na nakukuha mo sa ating Panginoon? Kasi sabi rito, those who enter may see the light. So yung light na yon, hindi maitatago yan. Talagang lalabas yan so that it will become visible to others. Kaya nga, kung ikaw ay visible sa iba, parang maging inspirasyon ka sa ibang tao. Kasi sabi, to anyone who has, more will be given. Kung wala kang naipapakitang liwanag sa tao or hope, mawawala sa iyan. Hindi hahayaan ng ating Panginoon yan. Kaya nga sabi niya, even what you seems to have will be taken away. Be careful. Kaya nagbigay siya ng warning. Baka iba ang iyong ilaw na naririnig na dapat mo ipakita. Mahirap ipakita yung yaman. Yeah. Okay.
So, yung take care of how you hear. Maganda yon ano, kasi parang ano reminder, no? Mm, Reminder ni God sa atin, tayo. Tayo ngayon, nakikinig tayo, di ba? So, bakit? Kasi sabi na, pag may pag-iingat ka sa, ibig sabihin, pag sinabing take care of what you're, siya yung nagsasalita, di ba, si Jesus? mm, So, intindihin mo kung ano yung sinasabi ko. Kasi hindi yung kung ano yung narinig mo, yun na yun. Di ba? Hindi eh. Take care. Ibig sabihin, merong meaning na mas malalim doon sa naririnig mo. Kasi bakit? Sabi mo nga na kung ano yung naririnig mo, no? Gagawin mo yung tama. mm, Pag ginawa mo yung tama, you will be an inspiration to mm. others. Why? Bakit sinabing inspiration to others? Kasi you will become the light. Yan. So, yun. Okay. So, yung ano, yung message sa atin is, yun, sabi, take care of what you hear. 'Di ba? Kasi, yun na nga, ano, hindi lahat ng naririnig natin or pwede kong dagdagan, what you see, ano, yung nakikita natin, eh, yun ang katotohanan. No? Kaya minsan, kailangan natin na magkaroon ng reflection every day, kung kaya natin magsimba every day kasi may mga homily doon, may sermon. And actually, minsan nga, kahit nagdadasal ka lang, no, merong pumapasok sa iyo na message ni God. So, natutulungan tayo na dito sa makita talaga kung anong light, no, yung binibigay ni God sa atin. It's not the light to be famous, not the light to be maging maging proud ka o mayabang, but the light of the truth. And what is the truth? That, di ba? That God set us free from our sin and He will bring us to heaven. So, yun yung katotohanan. Pagka ganun, magiging ano tayo, dahil alam natin na si Jesus nagpaano sa atin nagpakawala sa kasalanan natin. And because of that, we are given the chance to go to heaven. So, dahil doon, yung light na yun, matutulungan tayong baguhin natin yung ating mga motive, baguhin natin yung pamamaraan natin, no? Yung makamundong pamamaraan natin. Kasi what is hidden, no? Makikita po yan, lalo na sa end of this world. Yeah, So we have to be careful, and we should really take care of what we hear and yeah. see. So, ang message dito, si God wants us to be a light to others. So, yun ang gusto niyang bigyan ng uh, warning. Take care how you hear. Kasi minsan, na naririnig natin sa mundo, ito yung parang yung ano paano ka magiging light sa iba? Is it about our possessions? Yung ating katalinuhan? Yung ating kasikatan? Di ba? If that is what you want to project or gusto mong makita sa'yo, yan ang sabi ni God, mag-ingat ka. Because if that is not what I want you to show them to be the light, pwede yang alisin. Di ba? Pwede alisin ni God yan. And it might be taken away from you. Yun yung Yeah. warning. Kaya nga, importante, you know what kind of light that God wants you to shine. Yeah. Correct. Sige, Sige, sige. meron akong ano, no, may nakita, ewan ko, it just cross, sige, ito nga yung message din ni God. Yung sa last part na sinabi niyang, to anyone who has more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. Alam mo, ano to sa mundong ito, no? Lalo na ngayon dito sa Pilipinas, no? Yung corruption, yung ganon. Pera yan Pera-pera. Feeling mo ang yaman mo. Sobrang yaman mo. Pero corrupt ka nga. Ang corrupt kasi hindi lang sa government, no? Pwede yung sarili mo na Mm. naging worldly ka, no? Yung palabili ka, yung kung ano-ano binibili mo, yung hindi na mga practical, yung mga paggastos mo o ini-spoil mo yung sarili mo or any of the family, no? Dahil may pera ka. Kaya, pero, nung sinabi dito na
the one who has more will be taken away, tapos yung wala, mas maraming mabibigay. Tapos compare, ito na, compare sa isang, sabi mo, wag na lang walang-walang pera. Kunyari, average ka lang, no? Pero compare ka sa may pera, tsaka average. Pero marunong kang umano, hindi ka gastado, pero pwede kang gumasta, pero alam mo yung tamang paggagastos, no? Like, hindi ka worldly, yan. Kasi pa sinabing worldly, gusto mo lahat sa iyo, no? Yung hindi ka worldly, nagsasakripisyo ka. Yung may mga gusto ka, pero sinasakripisyo mo. Yan. So ngayon, ito na yung sinasabi ko, na pagka namatay tayo, no? Pag kinuha na tayo, lahat naman tayo acceptin na natin tong reality na lahat tayo mawawala sa mundong ito. And dyan na po lalabas na sinabi na, hindi yan pwedeng sabihin, mayaman ako, makakapasok ako dyan. Ay, mahirap ako, hindi. So, lumalabas na ngayon. Hindi yung yaman ang tinitignan ni God, kundi kahit yung poor ka, pero yung buhay mo sa mundo, i-offer mo na kay God lahat. No? With all the sacrifices that you can count of, no, na meron ka, ginawa mo mabibilang po yon pagdating sa langit. No? Mas ngayon, mas mabigat na, mas marami ka na ngayon kaysa dun sa mayaman na sobrang dami pagdating doon na wala dahil inabuso niya yung kanyang ari-arian. So, another reminder po yun sa atin na tignan natin yung ating wallet. No? Kasi pera talaga yung ano dito kalaban natin lagi. No? Tignan natin yung ating hawak. Meron ka kunyari ditong 100 pesos. Ano kaya to? Tapos nagsimba ka. Di ba? Meron kailangan magbigay. Magbibigay ka ba? O bibili na lang ako ng pagkain para dito? Naku, ang laking ano niyan. Ang laking decision yan. Hindi mo naman lalagay lahat, di ba? So, babawasan mo. So, ang bibili mong pagkain, mas hindi kasing sarap nang pag nagbigay ka, no, doon sa tithes mo. So may sakripisyo doon. So yung mga pwede mo bang isacrifice, pwedeng mangyari yan sa kahit hindi ka talaga mayaman. So nakikita yan ni God. Lalabas po yan, no, sa time na pag kinuha na tayo ni God. Wala po tayong maitatago. Kaya ngayon pa lang, isipin na natin mabuti na sabi, ano yun? Take care of what you hear and see. O lalo na kung ano yung meron ka. Kasi yun yung lalabas sa yung katotohanan. Kasi alam mo, iniisip ko yan eh. Mm-mm. Yung sabi, blessed are the poor. Ngayon, Yeah. kung halimbawang ang light, pag inisip natin yung light, ito yung parang gandang buhay, masayang buhay. And it all depends on yung material Mm-mm. blessings. Ang sabi ni Jesus yung material blessings na yan, use it to glorify God. Yes. Now, kung tayong lahat, meron naman tayong blessings, meron tayong mga giftedness, kung ano yung meron tayong maganda na nagagawa, not only coming from the worldly things. Yung mga binigay sa atin, however we use it, that becomes a light that comes from God. So ang pinakikita is not really the worldly things, but what Jesus has. It is all the virtues. So that means what we can show is how we are able to lead people to holiness, Mm-mm. not lead people to riches Mm-mm. on earth, yung mga ganon, possessions. Hindi yon. Ito yung sa tingin ko, kung hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, kung Correct. tayo ay mahirap, that we cannot be the light, we cannot be an inspiration. In fact, mas maliwanag yan. Pagkapasabi nga ni Jesus kung meron akong binigay sa inyong konti at nagliwanag ka ng gusto Yeah. sa mundo, I will add more to it. Mm-mm. So, hindi naman niya ibibigay sa iyo yung mga yaman ng mundo.
But ang dadagdagan niya, yung iyong kabutihan, yung iyong virtues, yan, madedevelop yan. So you become a light to the world. Kaya nga, talagang tama. Correct. Let us all be the light of this world. Mahirap, pero if we, sabi ko nga lagi, if we trust and believe, the Lord will be able to work in us. Kasi decision po natin yan. No? We have the choice. The choice is ours. Yeah. Amen. Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.